So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa ika-4 na bersikulo ay ika-4 na kabanata ng Genesis mga kaibigan. Ika-4 na kabanata, ng Genesis at ika-6 na bersikulo hanggang sa ika-7 bersikulo mga kaibigan. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagngit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. So, ayan mga kaibigan, na kailangan doon yung madaig. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang ugali ni Cain, isang mapagmataas na ugali. Kaya nga hindi nagustuhan yung kanyang mga handog dahil hindi nagustuhan at hindi pinapahalagahan. Nagagalit siya, nagngingit-ngit ang kanyang mukha. Dahil doon, nag-iisip siya ng hindi maganda. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, dapat niyang madaig ang yung sa puso niya na pagiging mapagmataas. Dapat baguhin niya kung baga pa. So, yun mga kaibigan ang dahilan kung bakit may ibang mga tao na nakakagawa ng mga bagay na hindi maganda, na lampas sa inaasahan dahil sa mga mapagmataas sila. Kaya tapos pag napagsabihan o na paanohan ng ibang tao, nagagalit at gumagawa ng hindi maganda. Pero kung totoosin, sila yung may kasalanan kung bakit sila ginaganon. Kagaya na lang sa experience ko bilang gwardiya mga kaibigan. Kahit mahinahon yung pagtatanong namin, sinasagot kami ng pabalang. O siyempre, kahit sinong tao, kahit kaano mo ka mahinahon, pag sinagot ka ng ganon, hindi talaga maiwasan na mag-iinit ang ulo mo. Pero minsan pinaiira lang tinatawag na maximum tolerance, pero dahil nga ang tao ay sa pagiging mapagmataas, kaya minsan hindi namin maiwasan na sa halip na malambot yung boses ay nagiging matigas. Tapos sila pa yung gusto nila, sila pa yung lalabas na biktima. Parang ganun lang. Yun ang ugali ni Cain. Siya na nga yung mapagmataas, tapos siya pa yung gusto niya siya yung lalabas na biktima. Kaya nga sinabihan siya na baguhin niya or madaig niya yung pag-uugali na ganun. So yan mga kaibigan, na huwag sana tayong kung may ugali tayong ganun, baguhin sana natin. At gawin nating pakisama tayo sa kapwa para magiging maayos ang takbo ng ating buhay. So mga kaibigan, continue tayo sa ibang kabanata. So hanggang dito lang muna tayo mga kaibigan. Ingat kayo palagi.